Sabi pa ni Akop na binudol daw namin ang taong bayan. Binudol daw namin ang Pilipino. Tapos ngayon, gaganunin lang na isang dating NPA, RPA, ABB na naging congressman kung makapagsalita, ang yabang. Siya lang may hawak ng absolute truth. Yung ibang tao, wala nang lying na lahat ng tao. Siya lang may alam ng katotohanan. Ayun na nga mga kababayan, ibang klase ho talaga. Tuloy-tuloy pa rin ho ang sagutan nitong si Senator Bato de la Rosa at nitong si Congressman Romeo Acop. Alam niyo mga kababayan, naiintindihan ho natin itong si Senator Bato kasi nga naman, sumusobra na ho yung Tuadcom na yan. At dito rin ho sa video na to, nagpasalamat ho itong si Baguio City Mayor Benji Magalong dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa totoo lang nabibilib ho tayo kasi hindi pa ho ito politiko, hindi pa ho siya nanalo, pero yung mga advokasya niya diyan sa Davao, diyan sa KOJC, ginagawa niya ho ngayon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Nakakabilib lang kasi meron ho siyang pa-tree planting, clean up drive. Mamaya ho pag-usapan natin yan at kung ano nga ba yung pagpapasalamat na yan itong si Mayor Benji Magalong dito kay Pastor Apollo Kibuloy. At ito ho mga kababayan ang matindi dito, January 13, 2025. Heto na ba, Anthony Taberna? Kasi marami ho ngayong kumakalat na alingas-ngas na yung gaganaping malawakang rally ng Iglesia ni Cristo sa January 13, 2025. Tignan mo natin. Pero tayo naintriga talaga dyan sa post na yan itong si Katonying Anthony Taberna. Ayun na nga mga kababayan, pero bago ho lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ito, Pastor Kibuloy, maraming salamat at napili ninyo yung Baguio na isa sa inyong mga proyekto lalong-lalo na sa sasaayos ng ating kalikasan at ating kapaligiran. Palakpakan ho natin, napakaganda ng advokasya nito. In behalf of the local government of Baguio, maraming salamat po. Ayun na nga mga kababayan, nakita niya naman ho siguro sa post ng SMNI, talagang yan daw hong advokasya na yan, hindi pa tumatakbo ng pagkasenador itong si Pastor Apollo Kibuloy. Talagang ganyan na ho ginagawa niya diyan sa Davao, diyan sa KOJC. Kaya marami hong bumibilib ngayong mga panahon na to dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayun na nga, rekta na ho tayo dito kay Katonying. Ano hong masasabi niyo dito? Maghanda-handa na ho kayo mga kababayan, malapit na yan, yung mga, kasi malawakan ho yan malawakan niyang gagawin na pagkilos na yan ng mga kababayan nating INC, kaya maging tayo ho mga kababayan, aabangan ho natin yan at titignan ho natin kung ano mangyayari at kung gaano karami ang pagpartisipa dyan sa rally na yan, prayer rally ng KOJC para maitigil yung kabalbalan ng mga tao dyan sa House of Representatives. Rekta na ho tayo dito sa naging interview nitong si Senator Bato de la Rosa dyan sa SMNI. Game. May buntag, Admar at MJ at sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga sa ating lahat. Opo, good morning din sa lahat ng mga kapwa ninyo, kabalyerol na high blood dito sa mga ginagawa ng House Quadcom. Sir, ano pong pakiwarin ninyo doon sa ginawa na pag-contempt kay former PDEA Director General Wilkins Villanueva? Nakikita mo naman sa hearing kung anong ginawa nila ay Wilkins Villanueva. Talagang super abuse of power yung ginagawa nila. Dahil lang hindi nila gusto yung katotohanan na nanggagaling kay General Wilkins Villanueva. Sabihin na kanila na lying. So, ano magagawa ni Wilkins? That's the truth as far as he is concerned. Tapos sa kanila, sa Quadcom, that's a lie as far as Quadcom is concerned kasi sarado ng utak nila talaga na talagang gusto nila makuha yung naratibo na gusto nila. Wala pala yung si Acop kung kailan pa tumanda yang si Acop, doon pa naging sarado ang utak. Kita naman hindi lang yung si Acop, pati yan si Ace Barber, sarado na rin utak. Hindi po maganda ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Hindi na talaga maganda. Sobra ng abuso. Sir, sa inyo pong pagkikipaglaban sa CDP and PNDF, na salubong niyo ba yung pangalan na Congressman Paduano
sa mga nagdaang panahon? Naku po. Hindi ko na salubong yan dahil kung matapang yan, dapat matapang yan na NP, dapat doon sa Mindanao yan nakikipaglaban. Hindi ko na rinig yung pangalan niya doon sa Mindanao. Lumabas yung pangalan niya ngayon nung congressman na. Hindi ko kilala yung tao niya noon. Opo. Ibig sabihin, yung si Paduano, matapang lang dyan sa House of Representatives. Kasi marami din po sa mga produkto ng Philippine Military Academy ang nag-question dito nga sa nakaraan ni Congressman Paduano sa ilalim po ng Alex Bongkayo Brigade na kini-question na ang mga PMAer na nalagay sa pamahalaan nagsilbi po at nagbuwis ng buhay. Pero siya, sa nagdaang panahon, ano raw ang naging ambag niya sa bayan? Pagsira ng ating bansa. Pagsira. Naku po. Gusto na sirain para ito malugmok at sila maghari-harian. At ngayon, Yung pala ginawa ni Paduano, pagsira sa ating bansa. ginagawa na niya ngayon through the legal forum, no? Diyan na sa talagang lumalabas na nananalo sila ngayon dahil yung parliamentary struggle nila ay talagang nakuha na nila dahil nakapasok na sila sa Kongreso. Andyan na sila. So, yun nangyari ngayon. Binibigyan natin ng tsansa yung mga taong kalaban ng Estado para sirain ang ating Estado from within, hindi from the outside, from within, mismo sa ating gobyerno. They are using democracy to destroy democracy. They are talagang yung kanilang duplicitous na mga estratehiya ay gumagana. Opo. At anong pakiwari naman Sen ng mga tao nakakasalubong po ninyo? Imong mahimamat kada adlaw na nakakausap po ninyo araw-araw sa nangyayari po dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso sa Quad Investigations? Wala akong nasalubong at nakausap na tao na natutuwa sa ginagawa nila. Lahat ng nakausap ko ay galit na galit sa ginagawa nila. Ultimo, ordinaryong tao ay talagang galit na galit na sa kanilang ginagawa. So, wala pong kabutihan na naibigay ang kanilang 13 na hearings, no? Sobra talaga, no? Umabot ng 13 hearings just trying to demolish the Dutertes, but nagkamali sila. Iba ang dating sa taong bayan sa kanilang ginagawa. Ang taong bayan ay lalo nagagalit at lalo napamahal si Pangulong Duterte. Nakita nila ang diferensya sa takbo ng gobyerno ngayon at gobyerno noon. Ayun na nga mga kababayan, totoo yung sinasabi na yan itong si Senator Bato de la Rosa. No? Ngayong mga panahon na to, na talagang nakita ho ng ating mga kababayan kung gaano kaogag yung mga ibang congressman dyan sa House of Representatives. Iniisip po kasi nila talagang mawasak ho nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang problema ho, nag-backfire ho lahat ng kabalbalan nila dyan sa Quadcom sa kanila mismo. Mantakin nyo yung si Paduano, perwisyo pala yan. Yung mga nakalipas na buhay niya talagang perwisyo pala yan sa gobyerno. Ngayon yung utak niya na noong hindi pa siya congressman, dinala niya ho ngayon na ngayong congressman niya siya naghahari-harian, nagsisiga-sigaan, yung naninindak. Nakita niyo naman mga kababayan. Kaya pagka napanood na naman ho to ng mga tao diyan sa Quadcom, naku, mayayari na naman ang mga vlogger nito. Mga kababayan, share nyo ho ang ating video kung umabot ho kayo dito. Okay? Opo. Maliban po kay General Villanueva, ito po active Police Colonel Grijaldo, nilipat din pala sa House of Representatives sa kabila po ng kanyang medical condition. Sen, meron po kayong shinare na larawan sa inyo pong Facebook at nag-viral po ito. Sobra talaga, MJ at Adma. Sobra na yung ginagawa nila. Yun nga, kinisyon ko pa rin nga yung aming liderato sa Senado, no? Sinabi ko, alam nyo, pag ganito palagi mangyayari, chances are yung mga tao na who are trying to seek redress dito sa Senado because of the abuses that they are experiencing from the lower house, ay mawala na ng pag-asa sa buhay dahil iniisip na, tinitingnan nila. Pumunta ako sa Senado, nagsalita ako ng katotohanan para malaman ng taong bayan kung anong nangyayari. Mga kababayan, alam nyo ho, yang si Senator Bato de la Rosa, sa mga nakalipas na panahon, hayaan nyo sila, hayaan nyo yan. Alam naman ng taong bayan.
Yan, Sen Bato, next time kasi pagka binibira na kayo, sagot na kagad. Para kahit papaano, kung magkaroon man ng talagang bakbakan, nakasagot na kayo. Sa katotoo lang, ngayon pa lang sumasagot talaga yan si Senator Bato de la Rosa sa mga banat ng mga tao dyan sa TWADCO. Nung nauna, meron kaming parliamentary courtesy. Ay, ayoko sumagot yan. Hayaan nyo sila dyan. Ano lang naman yung pamumulitika. Pero ngayon mga kababayan, talagang bakbakan na itong nangyayari. And yet, hindi ako kayang depensahan ng Senado. Ngayon ito, nirisbakan ako ng House of Representatives, kinulong ako ngayon dahil galit sila sa aking pagsawalat sa katotohanan. So ngayon, imbis na iniisip ng mga tao, no, because talagang kahit na yung aming mga predecessor sa Senado at saka kami ngayon at ang taong bayan, they are hoping and they are claiming that the Senate is the last bastion of democracy. Kung yung lahat ng ibang mga... Alam mo, sino hong last bastion ng demokrasya ngayong mga panahon na to? Ano na lang ho talaga, yung kapangyarihan ng sambayanan. Yun na lang ho talaga. Pero yung mga politiko na nakaluklok ngayon, wala na ho. Ilan na lang. Siguro sasama yan pagka ilinabas na ng taong bayan ang kanilang kapangyarihan. Yung kung tawagin people power, power ng sambayanan. Paano yung kapangyarihan na yan? Kapangyarihang makapagpahayag, kapangyarihang makapaglabas ng saloobin. Yan ho ang last bastion ng demokrasya. Pero yung mga nangyayari dyan sa mababang kapulungan at mataas na kapulungan ng Kongreso, naku, puro kabalbalan ho. Ahensya ng gobyerno ay nawawala na ng nawawala ng saysay sa kanilang demokrasya. Pero ang Senado ay nandyan para mangingibabaw ang demokrasya sa buong Pilipinas. Pero with what is happening, baka magdalawang isip na ibang tao na hindi na ako pupunta sa Senado, hindi na ako magsalita dyan ng katotohanan, hindi pala ako kayang depensahan. Ngayon tuloy, ako tuloy ngayon nagnirisbakan dito sa mga tinamaan sa aking pananalita, pawang katotohanan at tama lang na kinulong tuloy ako ngayon dito. So, ako masakit para sa akin na parang bang ganun na lang sila ka-powerful at ang Senado ay walang magagawa tungkol sa mga ganung klaseng bagay na mga pang-aabuso, no? Ang tao ay nakikiusap na with his current medical condition na bagong inoperahan yung shoulder niya, kung pwede, hanap na lang sila. Kung hindi pwede sa PNP General Hospital sa Kamkrami, kahit anong hospital na lang sa government-owned hospital na pwedeng siyang dalhin doon, pumili lang HOR, House of Representatives, kung saan hospital gusto niyang ilagay para naman yung kanyang operation wounds, no, na dumudugo pa, open wound pa, ay mabigyan ng medical attention. Ang ginawa, talagang pinaparanas sa kanya yung gaano ka-ruthless ang House of Representatives. Kinulong siya doon sa kulungan yung kinulungan kay Atty. Zuleika Lopez. Ganun, gusto lang talaga nilang mag-power tripping ba na ikaw gumawa ka ng nakakasama sa amin, kaya magdusa ka, ikulong ka namin dito. Hindi mo lang dinala sa ospital. So sobra kaya nasabi ko, kung ako ang chief PNP, I will never allow any of my men to experience this kind of maltreatment, this kind of injustice na ginagawa nila ngayon sa isang police colonel. Paano na lang ang ordinaryong tao? Kung itong police colonel ay ginagano nila, binababoy nila, paano na lang yung ordinaryong tao? Antuteng ka, Edmar, MJ. Yung power of contempt ng Senado at ng lower house, ng Kongreso in general, yan, ang rational behind dyan is to make sure na siya ay makaka-attend sa hearing. Yan ang power of contempt yan. Just in case, sabi mo, umiiwas sa hearing kasi nandun sa hospital, inoperahan ang shoulder. Kung gusto mo siyang mag-appear, ang pag-cite mo ng power of contempt is for him to force him to appear before the hearing. At kung wala na kayong hearing, natapos na, nag-wrap up na yung hearing,
terminated ang yung hearing like what they have said, tapos na yung last hearing na nila yun, ano pang purpose para kunin mo yung tao sa ospital at dalhin sa House of Representatives para lang ipakita mo yung power mo over sa kanya? Nako. Mali po yun. Dahil Senator Bato ho, galit na eh. Ramdam ho natin yung pagkadismaya niya sa mga kabalbalan nitong mga congressman na to. At para doon sa ating Chief PNP, ano ho bang plano nyo sa buhay nyo para dito kay Chief PNP Marbil? Binababoy ho ang ating kapulisan nitong mga congressman na to na dating nanggugulo lang naman sa ating bansa. Ngayon sila ho ang bumabanat sa ating mga mga magigiting na men in uniform dahil lamang na ayaw nila yung kanilang mga sagot o di naman ho kaya ibinulgar ho nitong si Colonel Grijaldo yung ginawa sa kanya nitong si itong si Marbil, itong si Dan Fernandez at itong si Atrasabante. ang Kongreso po ay walang power, hindi kami korte na magpataw ng punishment. Ang ginagawa lang kayo kay Grijaldo is punishment yun. Punishment yun sa kanyang sinasabi na hindi maganda na napasama yung napasama daw yung napasama yung imahe ng Quadcom. Punishment yung ginagawa nila, hindi yun yung to compel his presence during the hearing. Dahil wala ng hearing. Tapos na, nag-terminate na yung kailangang investigation. Ang rule of thumb nga dyan, if kung meron kang kinontempt, then tapos na yung hearing mo, nag-close ka na, nag-terminate ka na, by all means, i-release mo yung mga pinagkukontempt mo. Ganun po yan. Hindi yan punishment yung citation of contempt. Citation for contempt, hindi yan punishment, kundi to ensure his presence during the hearing. Ngayon, wala nang hearing, bakit mo pa ikukulong yung tao? Dahil lang, power galit kayo. talaga, power tripping. Dahil nagsabi ng totoo si Colonel Grijaldo at kayo ay napapasama sa publiko? Wow, how ruthless this Quadcom is, no? Sobrang abuse of power talagang ginagawa itong mga tao na ito. Opo, Senador, may buntag si Admar po ito. Balikan ko lang po si General Villanueva kasi hindi po Grabe, no? Napaka-ruthless. Anak ng tokwa. Ganun ho talaga yung pagsasalarawan nitong si Senator Bato sa mga sa mga pinaggagawa nitong mga congressman na to. Irandam ho natin yung yung sama ng loob niya eh. Yung tipong kung pwede niya lang puntahan, pagbabatukan isa-isa tong mga nasa Quadcom na to, gagawin ko niya. tatawaran yung kanyang naging experience, mga achievement. Nagkasama po kayo minsan sa operation. Naalala ko noong nagkaroon po ng hostage taking, no, doon sa Davao, kayo po talagang dalawa at yung isa pa ang nanguna talaga doon, and along the way tinaya na po niya yung kanyang buhay, lalo na sa paglaban po sa illegal na droga. Nakita po natin yan, talagang hands-on po siya sa mga every operation. Tapos ganito lang po ang mangyayari kung questionin yung war on drugs. Ano na lang po yung message natin na naipapadala nito sa public, lalo na doon sa mga gusto na masawata talaga yung illegal na droga? Walang ibang mensahe na ipaparating, kundi power tripping yung ginagawa ng mga tao na yan. Sobra ang power tripping. Alam mo, talagang napakasakit sa akin ng kalooban yung nangyari kay Wilkins dahil parang kapatid ko yung tao na yan. Parang kapatid ko yan. Sa academy pa ay kilalang kilala ko na yan sa Philippine Military Academy nung Cavite pa kami. At nung gumraduate siya, ay namumonitor ko yung kanyang mga accomplishments sa Philippine Constabulary, sa PNP, hanggang sa pumunta siya sa NARCOM at sa PDEA. Talagang walang atrasan yan, puro trabaho ang ginagawa ng tao na yan. Kaya yan, nagkakapangalan, nakikilala bilang isang magaling na operative dahil talagang buhay niya, palagi niyang sinusugal para lang magampanan yung kanyang trabaho. In fact, nakabanggit mo naman yung hostage rescue operation na ginawa namin doon, laban doon sa mga hostage taker doon sa Dapicol, if you can remember, di ba? I was then the battalion commander. There were around 500 people under me. Si Wilkins naman is one of my company commanders. Meron siyang around 100 policemen under him. Pero pagdating doon sa very crucial na
na close quarter battle na ginawa namin when we conducted the hostage rescue operation doon sa Dapicol. Alam mo, nag-form kami ng 8-man team para mag-execute ng plano ng rescue operation. 8-man team. At alam mo kung sino kasama doon. Ang nag-lead doon, ako ang number 1 assaulter. Number 2 assaulter, si General Colonel Evangelista. If you can remember. Number 3, si Captain Wilkins Villanueva. And the rest, yung 5 tao ay puro mga PNCO na. You can just imagine, pwede naman namin iutos yun. Kasi ako, battalion commander ako, may 500 ako na tauhan. Pwede ko i-delegate sa mga tao ko. Si Wilkins naman, mayroon siyang 100 na tauhan. Pwede niyang mag-utos sa mga tao niya. Pero kami mismo ang nag-conduct ng rescue operation dahil alam namin kung gaano ka-crucial yun na operation. Sabi namin, kung mamatay man tayo, at least tayo namatay, hindi yung tauhan natin. We have to lead by example, Admar. Talagang kami ang nag-assault doon at na-rescue namin yung mga hostage taker, mga hostages, at napatay namin yung mga hostage takers. Talagang pinipersonal namin yun, dinidibdib namin yung trabaho namin, Admar. Okay lang kung tayo ang tamaan ng bala, Wilkins, huwag lang yung mga tauhan natin. So tayo, let's go. Tayong mauna sa operasyon. Grabe, no? So ganun po, kadedicated si Wilkins Villanueva pagdating sa trabaho. Mag-usap kami pagkatapos sa operasyon, si Wilkins. Yung tinamaan ng bala doon sa loob. Kung yung bala na yun sa atin tumama, anong mangyari sa mga anak natin, Wilkins? Ang liliit pa ng mga anak natin. Sabi ni Wilkins sa akin, sir, okay lang sir kung mamatay tayo kaysa yung mga tauhan natin ang mamatay. Mas maliliit pa yung mga anak nila at mas kukunti ang pensyon na matanggap ng mga asawa nila. So, ganun po si Wilkins Kabayani para sa akin. Tapos ngayon, gaganunin lang na isang dating NPA, RPA, ABB na naging congressman kung makapagsalita, ang yabang. Siya lang may hawak ng absolute truth. Yung ibang tao, wala nang lying na lahat ng tao. Siya lang may alam ng katotohanan. Ay nako, napakasakit para sa taong bayan, para sa mga sundalo at mga pulis na nakipaglaban dito sa mga NPA na ito. Tapos ngayon sila nakapasok sa Kongreso at sila na ngayon Kongreso para makabawi dito sa atin. I don't see the napaka-unfair ng mundo pagdating sa ganung sitwasyon. Talagang masama ang loob ko para kay Wilkins dahil kilala ko siya kung gaano siya katino na tao, gaano siya ka-dedicated sa kanyang serbisyo. Po. Senador, dito po sa investigasyon po, no, lalo na dito sa, halimbawa, dito po sa confidential funds po, no, gaano ito kadelikado? Kasi parang binubuksan nila itong nagiging sistema ng pamahalaan, lalo na binubuksan nila ito dito sa mga magiging or kalaban ng Estado kasi alam naman natin yung purpose ng confidential fund. No, ngayon, binubusisi nila at pinaka-recent yata, meron daw 1,000 na pumirma daw doon sa kontrata na hindi ma-verify doon sa Philippine Statistics Authority. So kung ito po ay talagang pababayaan nila, ang dami pong mga ahensya ng gobyerno, lalo na ang Office of the President, na meron din ganitong uri ng confidential fund. So papaano ngayon yung pamamaraan na paglaban natin, lalo na doon sa mga terorista, sa mga kumakalaban sa Estado? Kasi parang binubuyang-yang natin sa kanila yung nagiging sistema po, delikado para sa national security. Ano po nakikita nyo dito, Senador? Dito lang yan, Admar. Kapag ang kaliwa ay ginagamit ng gobyerno, sila nakikianib sa kaliwa para sirain yung kanilang mga kalaban sa politika. In the end, the whole nation will suffer. Kasi sila rin mismo, alam mo na yung mga kaliwa na yan, talagang maghahanap ng paraan yan. Ultimately, hindi lang yung kalaban sa politika, sila mismo, magsisisihan sila. Sila rin mismo kakainin sa kanilang diskarte na ginagawa ngayon. I tell you, magsisisi rin sila in the end. Dahil itong mga magkakaliwa, hindi yan hinto
pinagbigyan mo ito ngayon at talagang tuloy-tuloy na yan. So what will happen? The ultimate winner of all this political brouhaha are the leftist groups. Yung CPP, NP, NDF, sila ngayon ang standing tall na tumatawa habang nag-aaway yung Marcos at Duterte. Sila ngayon ang panalo. Both Marcos and Duterte groups, blacks are losers pagdating dito sa sitwasyon na yan. Sigurado ako. Opo, maliban pa dito sa magiging masaya ang CPP, NP, NDF, yung mga nasa sindikato rin, particular na itong mga drug lord, dahil biruin mo ang mga nagiging convicted na mga involved sa illegal na droga, sila pa yung nagiging mga witnesses. Ayun nga, sobra sila they are so masyado silang talagang they are in dire need to have someone to speak bad about the Dutertes. Kaya kinukuha na nila yung pati yung mga konbiktado at yung mga may kinakaharap na kaso. Yung si Colonel Pusang Alos, yung Colonel Acerto na yan. Ginamit nila ng husto para magsalita laban sa Duterte. Ang ginawa niya ni Acerto, nung binigay niya sa akin yung informasyon na about sino yun? Yung hinahanap lang Chinese. Kalimutan ko na pangalan ng Chinese yun. Yung hinahanap lang Chinese man, nasabi nila na economic advisor pa ni President Duterte. Michael Yang. Michael Yang, yung nagbigay siya sa akin ng information about Michael Yang. Pumunta yan sa White House. Sabi niya sa akin, sir, ganito, may info ako na ganito. Sabi ko, kailan info na yan? Sir, anong year ba yun? Yung nangyari dyan sa Maikwan, sa Toril, yung Cebu Laboratory sa Toril, 2002 ba yun? 2003? Nangyari. 2002 pa yung info na muna yan. Ngayon, 2016 na ngayon. 2002 pa yung info muna yan. Tapos 2016 na ngayon, hindi mo pa rin na-validate? Sir, ganito. Sige, sabi ko, sige. You are the deputy director ng PIDIG. I-validate mo yan. At kung validated mo, operitan mo. Wala tayong pakialam kung sino yan. Dahil si President Duterte mismo, nung mayor pa siya, nagsabi sa akin, tingnan mo itong mga Chinese na aligid sa akin, ha? Kapag na-confirm nyo involved dito sa droga, upakan nyo. You know what to do. Conduct operations. Laban dito. Maging si dating Pangulong Rodrigo Duterte, binibigyan niya ng mga ganyang klaseng instruction itong si Senator Bato de la Rosa nung mga panahon na yun. Kaya talaga yung paglilink nila dito kay Tatay Digong sa ipinagbabawal na pulburon na protector siya o kung ano pa man sinasabi nila dyan sa Tuadcom, talagang wala akong katotohanan. Ito sa mga tao na ito, huwag niyong pabayaan na mamamihasa kung sila involved. Yung impormasyon na yun, dala niya, sabi ko, sige, operitan mo, i-validate mo. Kung validated, operitan mo. Alam mo ginawa niya, sir, to? Imbis na i-validate yung information na dala-dala niya against Michael Yang, anong ginawa? Nag-facilitate siya ng pagpasok ng mga magnetic lifters na laman-laman yung napakalaking haul ng droga. Yung mga magnetic lifters na yun, sila ang nagpapacilitate sa custom kasama si Jimmy Guban, yung intelligence officer ng customs. Lumabas nga nung nag-imbestiga sa Blue Ribbon Committee si dating Senator Gordon, lumabas talaga na sila ang nagpapa-facilitate. Tapos ngayon, ito na. Gumagawa na sila ng istorya ngayon na Duterte daw pinakamalaking sindikato pagdating sa droga. Dahil ang binapasihan nila, yung claim ni yung Mark Taguba na nililink na si Pulong Duterte at si Mascarpio true
yung small abilira. Ganito pong napakasimpleng napakasimpleng pagkaintindi na yun. Nilink ni Mark Taguba. Ngayon, si Mark Taguba, anong sabi ni Mark Taguba? Kung ako, sir, ay may kasalanan man dyan sa nangyari ngayon na nakapasok yung mga droga toward the magnetic lifters, wala po akong kinalaman dyan sa droga, sir. Ang kasalanan ko po hindi sa droga, kundi yung TARA system. Bakit ko pinapacilitate yung mga pagpasok ng mga container bag na yan dito? Hindi ko po alam na droga ang laman yan. Kung alam ko lang, hindi ko ginawa yan. Pero ang kasalanan ko lang talaga is yung TARA system. Bakit ako nagbigay ng SOP? Ngayon, sabi niya na yung lumapit siya kay Small Abilira, merong nag-introduce sa kanya kay Small Abilira para smooth flowing yung kanyang operasyon dyan sa customs. Naghanap siya ng sasandalan. So ito namang Small Abilira, kung totoo man yan na tumanggap ng pera galing sa kanya, kasi claiming to be close kay Pulong Duterte at kay Mascarpio, kung tumanggap man ito ng pera galing sa kanya, ang purpose naman nun is para mag-SOP, para magkapera. Hindi naman para magpapasok ng droga, kundi magkapera kasi siya mismo nagsabi. Si Mark Taguba nagsabi na, sir, wala pa akong kasalanan sa droga. Ang kasalanan ko lang ay yung TARA system, yung pag-facilitate ko makapasok yung mga container yan. Hindi ko po alam na droga ang laman yan. Ngayon, lumapit siya kay Small Abilira para lumakas at smoothly yung kanyang operations. Nagbigay siya ng SOP doon kay Small Abilira na nagkiklaim na may connection siya kay Pulong at kay Mascarpio. So, purpose ni Small Abilira para makatanggal lang siguro ng pera para mag-SOP, yung TARA system. Ngayon, sila na ang nagpapasok ng droga. Kung hindi nga alam ni Mark Taguba na siya po palang laman nung mga container ban na yun, how much more si Small Abilira na nangingi-SOP lang ng pera galing sa kanya, tumatanggap lang ng pera sa kanya para smooth sailing yung kanyang operation sa customs. Di ba? That's the logic behind all these things. Tapos ngayon, pinipilit nila na nag-Quadcom na pinakamalaki sindikato ay si President Duterte. Napakasakit po nung dahil sabi ko si Admar, sabi pa ni Akop na binudol daw namin ang taong bayan. Binudol daw namin ang Pilipino. Ako, I swear before the graves of my fallen policemen who offered the ultimate sacrifice in the fight in our war on drugs. Yung mga tao ko na namatay, I swear before their graves na wala po kami intensyon ni Pangulong Duterte na mabudol ang Pilipino. Wala po. Na kaya napakasakit sa akin yung sinasabi ni Congressman Acop na binudol namin ang Pilipino. Baka siya ang may intensyon na mambudol ng Pilipinas. Nako. Dahil sa pagpupumilit nila na palabasin na masama ang Duterte administration. Sila ang gusto mambudol. Ayun. Ayan ako mga kababayan, talaga ng mga sa tingin ho natin sa mga susunod na panahon, mas titindi pa ho ang magiging sagutan nitong mga aso ni Tambaluslos at nitong mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Duterte ng mga senador. Yan si Senator Bato, yan si Senator Christopher Bongo, di pa ho siya gaanong bumibira dito sa issue na to, pero inaabangan din ho natin siya. Opo, at nakapagtataka dahil umabot pa ng ilang taon after nitong bagong administration, doon nila binusisi ito ng husto, kapansin-pansin na talagang meron silang ibang target po, Senador, kundi ang pag-usig dito sa mga Duterte sa lahat ng mga koneksyon nito. Halata man, Admar, no? From the very start, halata man talaga. Sino ang gusto maging presidente sa 2028? Naku. Di ba? At sino ang tao na sa likuran nitong Quadcom nito nag-organize sa Quadcom? Yung apat ko, AJK, War on Drugs, Pugo, at yung
accountability of public officials, sino nag-organize itong apat na committee na ito para i-connect lahat ito kay Duterte? Talagang politika ito. Politika I-connect talaga. lahat ng mga inimbestigahan ng apat na committee na yan to pin down the Dutertes. Pero nagkamali sila. Lalo nagalit sa kanila ang taong bayan. Dahil alam ng taong bayan kung ano ang peace and order, ano yung experience nila, nakatiwasayan sa panahonan ni Pangulong Duterte. Opo, at mismong rating ni dating Pangulong Rodrigo Duterte makapagpapatunay niya na nung pagbaba niya na napakataas ng kanyang ano. Kasi kung ipagbabasehan mo yung ibang mga administrasyon, pag nasa last part na ng kanilang termino, bumababa ang kanilang mismong mga rating. Pero si Ang matindi nga ho dito mga kababayan, yung rating nitong si Marcos Jr., hindi pa ho natatapos ang kanyang termino, pero bumababa na ho ang kanyang dating Pangulong Rodrigo Duterte, mas mataas pa doon sa kanyang, kumpara doon sa kanyang pag-upo, yung kanyang pagbaba, Senador. Kaya nga dahil dyan sa naramdaman talaga ng taong bayan kung anong klaseng liderato ang pinakita at pina-experience ni President Duterte sa kanila nung siya pa ay nanunungkulan. Iba talaga, ibang-iba talaga, Admar. Yung talagang dinidibdib niya yung kanyang pagiging presidente, ginawa niya kung anong dapat gawin ng isang matino na presidente. Ginawa talaga niya lahat yun. So, kaya kahit anong akusasyon na pinupukol nila kay Pangulong Duterte, it would not make a dent yung paniwala ng taong bayan sa kanya. Dahil na-feel nila na-experience nila during the 6 years. Lalo na kung hindi naging si Pangulong Duterte ang presidente nung COVID, palagay natin, itong administration na ito ang nakaupo sa panahon ng COVID. Naku, awan ko kung ano nangyari sa Pilipinas. Opo, Senador, last topic na lang po, kaugnay po dito sa PhilHealth. Kasi lumalabas sa mga balita, kaya daw wala nang subsidiya mula sa gobyerno ay parang naging parusa ba dahil hindi ginagastos ng PhilHealth yung pondo na inilalaan sa kanila. Sa tingin po ninyo, ganito ba dapat ang parusa o yung mismong nagmamanage mismo ng PhilHealth na hindi ginagamit, dapat yun na lang ang disiplinahin instead na mismong yung institusyon o yung serbisyo ang tatanggalin? Tama ka yan, Admar. Tama ka dyan. Bakit parusa-parusa pang iniisip ninyo? Na ang magdudusa dyan sa parusa na ginagawa nyo sa PhilHealth ay ang taong bayan din, mga membro ng PhilHealth na nangangailangan ng basic medical services pagdating sa panahon na sila magkakasakit. Mali po yun. At nakalagay sa batas ng PhilHealth, klaro yan masyado sa PhilHealth Act, na yung syntaxis na nanggagaling sa mga liquor at tobacco at sa mga sugary products, at a certain portion of earnings of PAGCOR and PCSO ay talagang nakakalaan yan na papunta doon sa PhilHealth. Nakalagayan dyan. Ngayon, saan mo gagamitin yung pera na yun? Binabayulit mo yung batas. May batas na nga tayo nagsasabi na yung syntaxis na yan pupunta sa PhilHealth. Hindi mo nga ibibigay sa PhilHealth. Saan mo gagamitin yan? So, klaro, binabayulit natin ang batas. Ayun, maliwanag pa ho sa sikat ng araw na talagang marami hong hocus-pocus na nangyari para sa ating pambansang budget sa 2025. So always, kung umabot ho kayo sa bahagi ng video natin na to, isang share lang ho, masaya na ho tayo dyan. Maraming salamat, mag-ingat ho kayong lahat, mahalin natin ang Pilipinas.